Good day everyone. Today we will discussing the challenges and implication of poor access to healthcare services. And before we start, I would like to introduce my members, Joseph Balse, Espinile, David Aaron, Natalie, Mark Justin Velasco, Nicole Bautista, and Shosan. The first we will discuss is Adaw. Sa kasalukuyan, lumalaki ang bilang ng mga taong nahihirapan ma-access ang mga serbisyong pangkalusugan, lalo, lalo na sa panahong pangangailangan. Kasabay ng pagdami ng populasyon, tumataas din ang bilang ng mga namamatay dahil sa kulangan ng kaalaman sa pangalaga ng sariling kalusugan. Maraming salik ang nadudulot nito at pangunahing dahilan ng kahirapan o yung mga hadlang sa pananalapi. Habang sinasabi na yung kahirapan, ang pinaka-major reason para sa isyong ito ay kinakailangan pa rin nating alamin na yung iba pang mga salik na naging rason kung bakit tayo nahihirapang ma-access ng healthcare upang mas maintindihan at malaman natin kung paano natin matutugunan o masolusyonan ang problemang ito. There are several causes of poor access to healthcare. Ako First one is poverty. People with low income may not afford doctor visits, leaving illnesses untreated. Second one is lack of health insurance. Uninsured individuals avoid seeking care until emergencies arise. For instance, an uninsured patient may delay seeing doctor for chest pain or risking heart attack. The third one is high healthcare costs. Expensive services and medications make routine care inaccessible. For example, a diabetic patient skipping insulin due to its high price. The fourth one is insufficient healthcare resources. Urban areas lacking providers lead to limited care access. For example, a neighborhood with no clinics forces residents to travel far for care. The effects of poor access in healthcare. Delayed diagnosis. People wait too long to address symptoms. Next one is higher healthcare costs. Emergencies are costlier than preventive care. For example, a preventable asthma attack may require expensive ER treatment because of late diagnosis. Next one is shortened life expectancy. Untreated conditions increase mortality risk. For instance, uncontrolled hypertension can lead to premature death. Lastly is worsening illness. Lack of timely care exact, Sunod na ako playlist. exacerbates health problems. For example, untreated infections can lead to sepsis. How badly is the country affected? Ayon sa Philippine Statistic Authority, mahigit 10% ng mga Pilipino ang nahihirapan maka-access sa basic healthcare services. This lack of access has serious consequences including delayed and foregone care. Marami ang nagdadalawang isip magpagamot o minsan hindi na talaga nagpapagamot. Dahil dito, mas lumalala ang kondisyon nila, which could have been avoided kung naaagapan. High out-of-pocket costs. Ang taas ng gastos sa pagpapagamot, kaya maraming pamilya ang financially strained instead of using their savings for other needs, napupunta lahat sa medical bills. Tapos hindi pa rin naka-play. Vulnerable populations. Naapektuhan ang vulnerable group tulad ng matatanda, low-income families, at iba pang nahihina ang access sa resources. Mas mataas ang chance na bumababa ang quality ng buhay nila. Preventable illness. Ang mga sakit na dapat sana naiiwasan, nagiging dahilan ng pagbababa ng productivity. This doesn't just affect individuals, pati ang ekonomiya ng bansa naapektuhan dahil sa kawalan ng kita at trabaho. Si Nicole Betdog na nagsasalita. So in this slide, it highlights the role of the community health volunteers or CHVs. So in improving health outcomes,
which is particularly in unserved areas. Oh. So in this one, HAVs addresses the challenges in geographic access that caused by a shortage of healthcare personnel. And they reduce the need for patients to travel long distances, thereby lowering costs and making healthcare more accessible. Balse yung So they help eliminate the social obstacles that may prevent individuals from seeking care and making the healthcare more accessible. And their efforts are particularly valuable in promoting family planning and addressing the barriers that hinders the access in medical healthcare. Hindi alam eh. Teka, malilipat na pala. Improving healthcare infrastructure. Dapat tiyakin na mayroong mga ospital, klinika at health centers sa mga lugar na malayo o hindi naabot ng maayos na serbisyo. Pangkalusugan, maaaring magtayo ng mga mobile health units o magbigay ng serbisyong pangkalusugan gamit ng teknolohiya para matulungan ang mga tao sa mga lugar. Hindi kayang makapunta sa mga ospital o klinika. Dapat mapalawak ang saklaw ng mga insurance program sa kalusugan upang lahat ng tao, lalo na ang mga mahihirap, ay magkakaroon ng akses kinakailangan gamutan. Halimbawa, ang mga pampublikong programa tulad ng PhilHealth ay maaaring mapabuti at mapalawak para sa marami ang makinabang at makapagpagamat ng maayos. Resolution affect the environmental issue. Mahalaga ang papel ng community health workers sa pagbibigay serbisyo pangkalusugan sa mga rural na lugar. Sila ang nag-uugnay ng mga tao sa health programs na nagtuturo ng tamang nutrisyon, kalinisan at mga pang-iwas sakit sa katawan. Halimbawa, tinuturuan nila ang mga magulang tungkol sa tamang pagkain sa mga bata upang maiwasan ang malnutrisyon o ang pagkakasakit ng mga bata. Ang DOH o Department of Health ay mga inisyatibo tulad ng Child's Hope na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal at edukasyon sa mga malalayong komunidad. Bukod pa dito, ang mga makabagong solusyon tulad ng telemedicine at mobile health units ay nagdadala ng serbisyong medikal sa mga liblib na lugar. Ang halimbawa nito ay ang mga doktor na nagbibigay ng konsultasyon gamit ang video call para sa mga pasyente sa bundok. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong tiyakin na ang lahat ng mga Pilipino, lalo na ang kaayunan o yung mga malalayong lugar, ay makatatanggap ng patas at abot kamay na serbisyong pangkalusugan. In conclusion, improving healthcare infrastructure, expanding health insurance coverage, and empowering community health workers are key strategies to enhance healthcare access for the poor. Building hospital, clinics, and mobile units ensures medical care reaches underserved areas, expanding health insurance programs like PhilHealth, reduce financial burden, making health more affordable for low-income families. Complement these efforts by delivering health service directly to communities, educating residents, and addressing Today, social barriers. that's all. Together, these That's all initiatives the create an equitable and That's all the comprehensive system and that that's all. improves health outcomes for vulnerable populations. And that's all. Thank you.